Magandang gabi at ating pag-usapan po 11:00 na ngayon. Ito po yung latest, yung pinakahuling balita tungkol doon po kay Duterte sa ICC. Sa ngayon po ay si Duterte ay nasa loob ng kulungan at sinasabi ko na nga na yung doktor na una na nag-examine kay Duterte ay sinabing ulyanin siya. So kaya dahil doon, yun ang naging dahilan kung bakit nag-utos po yung International Criminal Court pretrial judges na ipansamantalang i-postpone muna yung trial ni Duterte, ang confirmation charges. Ngayon, pagkatapos niyan, ay nagkaroon naman ng medical report ang mismong doktor ng ICC na kapareho din ang report ng doktor nung nauna. So, ibig sabihin, dalawang doktor na ang nagsabi na ulyanin na si Duterte. May impairment ng kanyang pag-iisip. Pagkatapos, ibig sabihin ng ulyanin parang hindi na siya nakakaintindi kung anong nakikita niya, anong narinig niya. Ibig sabihin, hindi siya makakasagot ng maayos. Ngayon, inaasahan dyan na may pangatlong doktor na kukunin mismo ng prosecutor. Titingnan kung magkapareho ang resulta ng doktor na kukunin ng prosecutor na ganun pa rin tingin nila ng professional. Kasi yung professional doon, hindi mo pwede madaya. Kung ganun pa rin tingin nila na ulyanin na si Duterte, matitigil na po yung trial niyan. At forever na indefinite suspension. Hanggat sa antayin nila baka gagaling. So ngayon, pagka gano'n yung sitwasyon, ang tanong, mailalabas ba si Duterte? Ang sagot ko dyan ay mas malaki ang chance, although pwedeng hindi palabasin ng korte, pero malaki ang chance na gagamitin nila. Kasi bakit? Papasok na kasi ngayon sa pasanay ng mga judge, mukhang lumalabas po na hindi maganda ang pagkaalaga ng mga doktor at saka nurses ng ICC Detention Center kay Duterte. So kung hindi magandang pag-aalaga, pwede kasing sabihin na sila yung nag-aalaga dyan ng mga doktor at saka nurses ang may pwede mo maisisisi bakit naging ulyanin si Duterte. So, ang isa pang nakakatulong sa totoo lang, ang makakatulong kay Duterte na lalabas siya sa kulungan ay yung resolution ng Senate ng Philippines na although nobody can say, wala ang makasabi, pero ako bilang isang aral na trial lawyer, kahit walang kwenta kapag nabasa ng judge, ibang mangyari sa mga isipan ng judge. So pag mabasa nila, ang hinihingi po kasi ng mga senado natin, mga majority na senators natin, ay ikulong pa rin si Duterte pero sa bahay na. So maaring ang arrangement, maghanap ng bahay doon sa Netherlands at doon siya ikukulong. At sa bahay at pwede siyang kumuha ng sarili niyang nurse, sarili niyang doktor na mag-aalaga sa kanya para babalik ang state of health niya. Kasi sa ngayon po, talagang hindi mo maiwasan na mapipilitan magdedesisyon ang ICC pretrial chamber kasi kinonfirma na mismo ng doktor nila ni Duterte na may problema sa pag-iisip si Duterte. At yung pangalawang doktor na inutusan ng International Criminal Court na tingnan si Duterte ay ganun din ang resulta. Wala ko yung kape. So, ang inante na lang po, yung pangatlong doktor na kukunin ng umaakusa.
mga doktor na na ang kukunin ng Office of the Prosecutor. So, kung ganun, siyempre, although hindi pa tayo sigurado, mapipilitan po ang judge na papayag muna po muna indefinite suspension muna. Siyempre, tao rin lamang yung mga judges. Hindi naman yan walang set of exact rules. Walang hard and fast rules na tinatawag namin. Basta tao, tao rin yan. So ngayon, kahit sinong tanungin mo mga korte, hindi po pumapayag ang korte na magkakaroon ng pag-uusig kung ang akusado ay hindi nakakaintindi. So, ibig sabihin, may sitwasyon din kasi kung minsan, may kriminal, hindi pa siya buang nung ginawa yung krimen, pero pagdating nyo sa loob din siya ng kulungan, nabuang siya. So in that sense, ang tanging magagawa ng korte, muna, postpone indefinitely. Tapos araw-araw checkin ng doctors, hindi lang isang doktor ang mag-check. Araw-araw checkin kung okay na, kung hindi. Kasi ayaw ng mga judges na hindi naman expert sa medicine yun at saka mental health, ay hindi sila pwedeng makialam. Kung ano lang ang sasabihin ng mental health doctors, ay yun lamang ang kanilang susundin. So far po, yung dalawang mental health professionals, yung una, yung doktor na kinuha ni Duterte, nandun sa Netherlands, professional sa Netherlands dun, ay ang findings niya na may impairment. Tawagin na lang natin impairment sa kanyang pagkakaintindi. Hindi siya makakasagot ng maayos sa mga bagay na mga nakikita niya o naririnig niya. Halimbawa, may tanong sa kanya, hindi niya masagot ng diretsahan kung ano ba talaga kasi hindi niya na maintindihan. Ang kanyang kapasidad ng kanyang pagkakaintindi sa lahat ng pangyayari nakikita niya ay umiba. So ngayon yung pangalawang doktor, ulitin ko lang, ay na kinuha mismo ng ICC. ICC mismo kumuha. Ay ganun din, pareha din ang resulta. Ngayon, pinakomment ang prosecutor. Mababasa mo, although maraming nakatago, redacted, ma-analyze mo sa kanilang mga sagot na pareho ang sagot ng prosecution at saka yung abogado ng mga biktima na pinatay kuno ni Duterte. Ang sagot nila pareho na kailangan monitorin araw-araw ng doktor at magkakaroon din yan at darating baka sa onwards, makikita na babalik na ang kanyang normal na state of mind. At kung ganun mangyari, tutuloy pa rin ang trial. Pero ano ngayon ang gagawin natin? Ang hirap. Kasi nung una, maaga ka pa, mga July pa, nag-examine itong doktor ni Duterte. Tapos bandang patapos na, pabalik na ng August, ang kasunod na tumingin sa kanya, doktor ng International Criminal Court na inutos ng judge. Ang kasunod naman, siguro this October, ang doktor naman ng prosecution. Kung ganun mangyari, ito po yung update sa ngayon. So, ngayon, ang nakikita ko pag-analyze ko sa pagbabasa nila sa kanilang mga pleading at binasa ko rin pleading ng mga ni Attorney Kaufman, lumalabas po na gagamitin ng mga judges na basihan kung papayagang ilalabas si Duterte o hindi. Ngayon, kung ako sasabihin ko sa inyo, tao rin lamang mga yan, at lumalabas po na hindi kayang gagamutin ng mga doktor ng deheg o sa kulungan si Duterte, mapipilitan ang deheg na papayagan lalabas si Duterte. Ngayon, dahil darating ang request ng Senate na kung pwede i-house arrest siya, so imbis na i-release si Duterte sa kung saang bansa, papayag na lang arestado pa rin, nakakulong pa rin, pero mamimili si Duterte kung saang bahay siya gusto makulong.
At merong gwardiya rin yan, hindi siya pwedeng lumabas dyan. Kaya nga po, yung mga senador na bumuto kontra ay kulang pag-iisip. Tanging galit lamang na mamayani sa puso nila kung bakit ayaw nila bumuto pabor sa request ng mga maka-Duterte na senador na bigyan naman siya ng konting leeway na arestado pa rin siya, nakakulong pa rin siya, pero sa isang bahay na. Ayaw pa rin. Hindi naman yan makapamalaya. So, ibig sabihin, yung usapin po sa ngayon sa ICC ay nakasentro sa ganun. So, wala pa pong usapin patungkol sa kung may jurisdiction ang ICC o wala sa kaso kasi sinuspindi muna nila. So, kung sinuspindi nila, ano ang mangyari? Anong one benefit na makukuha? Kapag suspendido po yung desisyon ng International Criminal Court kung may jurisdiction bang Pilipinas o wala sa kaso ni Duterte, maswerte sila ni Bato, sila ni Bongo, sila ni Aguirre, at saka iba pa kasi hindi pwede mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kay Bato, kay Bongo, kay Aguirre, kung sino pa kay Karamat, kay Leonardo, o kay Garma, kung sino man, sapagkat kung may tanong, kung may jurisdiction kayong wala, ay hindi pa nasasagot. Hindi kayo pwede magpa-aresto na kini-question ang inyong authority sa kaso. So, antayin muna ng ICC ang kanilang decision kung meron silang jurisdiction sa kaso ng Pilipinas o wala. Saka pa lang sila magpapalabas ng warrant of arrest laban kay Bato, kay Bongo, kung sino man, kung kay Sara man, kung kay Aguirre man, o kung kay Karamat, o si Mate, General Mate, o si Colonel Leonardo o Colonel Royena Garma. Yan po ang totoong sitwasyon sa atin dito. Ibig sabihin po, nakakalunos man sapagkat hindi matutuloy ang trial hanggat hindi babalik sa tamang pag-iisip ang isip ni Duterte. So, ngayon, titingnan natin pag dumating yung psychological test results nung yung doktor ng prosecutor, titingnan natin kung ano. So, most likely po, ganun pa rin kasi matanda na nga eh. Kung matanda na siya, pumapasok pagiging ulyanin. May tita ako, kapatid na tatay ko. Ako, hindi na ako kilala. Di ko alam kung anong klaseng sakit niyan. Pero yung may memory impairment or cognitive impairment ang tawag nila. Cognitive kasi cognitive, naunawaan mo. So, yan po ang sitwasyon sa ngayon. Ngayon, kung magpapatuloy yan, ay mas gustuhin pa ng mga judges na i-house arrest siya at ang gastos ng kanyang pagkain at ang gwardiya lang ang sagot ng ICC ang pagkain kay Duterte. So mababawasan ngayon ng gastos ang ICC sa pagpakain kay Duterte. Nevertheless, ang sagot para ka naman kay Duterte, at least iba yung feeling mo na nasa bahay ka. Hindi ka makalabas ng bahay kasi may gwardiya ng ICC. At least nandiyan ka lang sa loob ng bahay mo. Ang kagustuhan naman ng ICC niyan ay hindi na sila ngayon gagastos ng malaki. Di ba? So, ganun po yung mangyari dyan. Pero kung ako naman ito, ang nakikita ko ginagawa ni Kaufman ay pinending muna yung pag-desisyon ng ICC patungkol sa kung may jurisdiction or authority o wala itong ICC sa kaso ng Pilipinas o kay Duterte. Kasi nakita kong taktika nila eh. Ang taktika nila habang hindi madesisyonan kasi hindi naman sila sigurado kung manalo sila o hindi. So kung hindi sila manalo o hindi, masigurado na sila na kung walang desisyon ay walang kasunod na pag-aresto na mangyayari. Kasi bago masusunod ng bagong aresto ay dapat
resolbahin muna ng ICC ang isyu kung talagang may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas o wala. So bakit nagkaroon ng issue? O ganito po yun. Ulitin ko lang. Sapagkat po, ang teorya ng depensa, ang teorya nila ni Duterte, kailangan sa araw na nang humingi ang Office of the Prosecutor ng authority na mag-imbestiga, ay dapat ang Pilipinas ay kasapi pa rin sa Rome Statute or International Criminal Court. Ang tanong, kasapi pa ba nung nag-apply? Hindi po. Bakit? Kailan ba sila nag-apply? Noong May 24, May 14, 2021. At bakit hindi na sila member? Kasi noong March 17, 2018, nagsampa na po ang Pilipinas ng mag-withdraw na sa Rome Statute. At ayon sa batas ng Rome Statute sa Article 127, kapag nagsampa ng pag-withdrawal, magbibilang muna 1 taon bago finally makonsidera na withdrawn na ang Pilipinas. So, na-considera na withdrawn ng Pilipinas, the last day was March 16, 2019. Kasi March 17, 2018 siya nagsampa ng withdrawal. So, 1 year is March 16, 2019. Yan ang panghuling araw. Ngayon, ibig sabihin, March 17, 2019 ay hindi na member ang Pilipinas. Kung pinail noong May 14, 2021, 2 years mahigit na ang lumampas na naging member tayo Pilipinas. So wala na yan. Kung ang positioning kung akong abogado ni Duterte, ipa-dismiss ko na yan. Kasi sa panahon na nag-apply kayo ay hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Despite the fact, bakit? Ano nangyari? Noong nag-apply sila, inaprubahan naman ng ICC pre-trial judge or pre-trial chamber judge o judges ang pag-apply ng Office of the Prosecutor kahit na late na. Ang katwiran nila, binigay nila yung pag-approve sa noong September 15, 2021. At ang katwiran, total, ang authority na ibibigay namin, mag-imbestiga pa lang naman eh. At mag-imbestiga, saka natin malalaman kung ano ba talaga. Kung talaga bang wala ng jurisdiction o meron pa. Kasi yung pre-trial chamber judge, ayaw nila pangunahan, baka may ibang ginawa na hindi nila alam na magbibigay jurisdiction sa ICC. Kung wala, hindi nila malalaban. Gaya ng pakipag-cooperate ng Pilipinas, kahit hindi na member, pwede yun magbibigay ng jurisdiction sa ICC over the Philippines. Pero at that time, kung tingnan mo, wala silang basihan kung wala bang ginawa na cooperation ng Pilipinas o meron. And because of that, nagre-reserva na lang ang ICC. Sige, investigate mo na kayo. Saka na natin tingnan kung talagang walang jurisdiction o wala o meron. Kaya, ang nangyari, nag-investigate. Tapos, subject to the condition na sinulat sa Article 15, Paragraph 4, that provided without prejudice to the subsequent challenge to the jurisdiction and admissibility. Ano yung jurisdiction? Sabi ko, authority. Ano namang admissibility? Ibig sabihin, matatanggap ba ang kaso? Matatanggap pa ba ang ebidensya o hindi? Yan ang admissibility. So, yan ang positioning ko. Kung ako naging abogado niyan, yan ang aking argumento. Pipilitin ko, hindi ako matatakot kasi mananalo yan. Ngayon, ano naman ang hinahawakan ng mga umaakusa na bakit andyan pa rin si Duterte? Ang kanila pong pinanghawakan ay ganito. Noong February 18, 2018, bago pa lang magsampa ng withdrawal ang Pilipinas sa United Nations Secretary General's Office, ay nagpalabas na po ng utos si Fatou Bensouda na prosecutor noon na ang utos ay magkakandakta ng preliminary examination. Iba yung kasi investigation na.
examine mo lang muna mga papel. Ang mga papel na in-examine, hindi pa yun official paper. Kundi, kadalasan, nag-examine ang prosecutor's office ng ICC sa internet. Bubuksan nila yung Human Rights Watch. Bubuksan nila yung ano pang ibang mga human rights na pages. Bubuksan nila mga balita. Bubuksan nila lahat ng YouTube. Sabihin, table survey lang nangyari sa kanila. So base diyan sa ano makita nila, magdidesisyon sila, tingnan nila kung mag-apply sila to investigate at kung may basihan, mag-apply sila. Pero kung wala basihan, hindi sila mag-apply ng investigation. Dito, nag-apply sila, lampas na. Aware naman po, alam naman ng Office of the Prosecutor na umalis na ang Pilipinas. So dapat, within the time frame ng pag-file pa lang ng papel na magwi-withdraw, ay may 1 taon pa sila na palugit para gagawin ang dapat gawin. Ang problema, alam na nila yon pero bakit hindi nila ginawa? Ang ibig sabihin, wala talagang ebidensya. Yan po ang katotohanan ng buhay. So ngayon, anong sinasandalan ng mga prosecutor? Sinasandalan nila ay ang Article 127 din na nagsasabi na ang lahat ng bansa ay pwedeng mag-withdraw na kasapi ng ICC kung sa kondisyon na kailangan magiging epektibo ang pag-alis 1 year mula nung araw na nagsampa ng withdrawal notice. Next is na kondisyon kung may utang o may babayarin ang Pilipinas sa mga membership fees, sa kung ano mga contributions, ay babayaran niya pa rin yun. Number 3 na kondisyon, kailangan ay merong cooperation na naganap sa gitna ng Pilipinas at ng ICC para pwedeng sabihin na may jurisdiction pa rin kahit wala na, kahit hindi na member ng Pilipinas. So pang-apat, kung merong any matter under consideration by the court na pwedeng sabihin na magkaroon pa rin ng authority ang ICC over the Philippines. Tanungin natin, ang preliminary examination ba na pinagmamayabang ng Office of the Prosecutor ay sapat ba para magbigay ng kapangyarihan sa ICC na sabihin mayroon pa silang authority to prosecute and judge Duterte? Ang sagot ko dyan, wala na po. Bakit po? Kasi yung pinagmamayabang nila na preliminary examination ay unilateral action lamang ng Office of the Prosecutor at hindi yon makapag-bind sa korte, hindi rin mabind ang ibang organ ng ICC na registry o di kaya tinatawag na clerk of court at saka Office of the President. So, ganun po. So, ngayon, ibig sabihin, dito po naglalaro, dito lamang ang solusyon kung manalo o matalo si Duterte. Kung sasabihin ng korte na yung tinatawag na preliminary examination ay sapat na para sabihin na may matter under consideration by the court, talo si Duterte sa labanan ng tinatawag na jurisdiction. Pero pag sinabi ng korte ay hindi kasama sa matter under consideration by the court ang preliminary examination sapagkat sariling galaw lamang ng prosecutor yon at hindi nila kinonsulta ang korte kung magpalabas pa sila ng examination. Ngayon, meron sa Article 5 ng Rome Statute na nagsasabi may 4 na organ ang ICC. Yung Office of the President na siyang judge na hinalal ng lahat ng judge. Office of the Judges. Atong Office of Judges ay 3. Ang Office of the Pretrial Chamber Judge, Office of the Trial Judge, at saka Office of the Appeals Judge. So ngayon, ang pangatlo na organ ay ang Office of the Prosecutor. Yun yung naglilitis.
At saka yung pang-apat, yan yung registry, yan yung parang clerk of court. So lahat sila ay independent of each other. That one of them can never bind any other. So in this case, ang argumento ko dyan, the fact that preliminary examination was only a unilateral action by the Office of the Prosecutor in the person of then Chief Fatou Bensouda, it can never be considered as having tied the court into obligation. Hindi niya maobliga. So ngayon, kung hindi niya maobliga, ibig sabihin ay hindi pwede makonsidera yung preliminary examination na a matter under consideration by the court. Kaya lang, sinasabi ko, hindi na ma-decision muna ang korte patungkol dyan dahil nakatutok sila, winidraw muna ng abogado ni Duterte at natutok muna sila kung magkaroon ng interim release. Ngayon, pagdating sa interim release, gagamitin malaking faktor itong sinasabi ko kanina, malaking faktor itong the fact na may sakit sa pagiging ulyanin. At iyon po magpapatunay na hindi maganda ang pagpapangalaga ng doktor at nurses kay Duterte sa loob ng kulungan. Siyempre naman, kaya nga personal sa atin, sa bawat isa sa atin, kung sino doktor mo, wala makadikta sa iyo kung sino gusto mo doktor. Kasi doon ka hiyang eh. Merong magagaling na doktor, hindi ka naman hiyang, hindi ka magagaling. Ganun lamang po kasimple. So with this, i-wrap up natin, ang present ngayon na estado is naglalaban-laban ngayon, ini-insist ngayon ng mga abogado ng biktima at saka ng prosecutor na kahit ganun pa man may ulyanin na siya kasi ganun din ang report ng ICC medical officer ay may pag-asa pa rin, monitorin lang araw-araw at matutuloy pa rin ang trial. Ngayon, kung ako naman tanungin mo, mukhang malabo na yan, pero antayin natin kasi may pangatlong doktor pa na titingin. Yung pangatlong doktor, yun po ay doktor ng prosecutor. Pero makakaasa ka na honest yung mga doktor doon. Hindi yun sila kumo, kakampi nilang prosecutor ay magsasalita na sila pabor sa prosecutor. Ganun po yun. Okay? Yan ang unang issue dito. Bago. Next is, ang tinatawag na connection nito sa release, interim release. Ngayon, interim release, pwedeng sundin na lang house arrest, uupa na lang ng bahay si Duterte sa labas sa loob ng diheg. Doon na lang siya titira. Pwede naman ganun. Pero may bantay pa rin siya, may gwardiya pa rin siya. Ganun po, hindi pa rin siya makawala. Hanggat sa kung madetermina na pwede na siya pero kung talagang ulyanin na yan at confirm ng pangatlong doktor, ay sigurado na yan, papalabasin na yan po. Kasi hindi mo pwedeng ililitisin at sentensyan ang wala nang hindi na nakakaintinding tao. Kasi hindi na makomply ang tinatawag na due process. Ang due process kasi, iyan po ay binibigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag bakit hindi mo sa sentensyan. Ngayon, paano siya makapagpaliwanag kung hindi na siya? Ulyanin na siya. Ganun po yun. So last, sinasabi ko lamang na yung epekto ng Senate resolution ay hindi makapagpalaya kay Duterte, kundi makapagbukas lang na isipan sa mga judges kung susundin nila o hindi, pero makapagbigay ng ideya sa kanila na pwede nilang i-house arrest na lang doon sa Netherlands. At ang panghuli dito ay hindi pa lalabas ang warrant of arrest laban sa kanila ni Bato, Bongo, o kung sino pang kasunod si Aguirre, habang hindi madidesisyonan ang tanong kung may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas o wala, at hindi madesisyonan sapagkat pending pa humingi ang kampo ni Duterte, huwag niyo munang desisyonan. So magandang umaga po sa inyong lahat. Mary Jane Andrade,
Ohio, Kuya, Ohio, Gusay Baso. Fernando Rafael Cuervo, nice, your cup. Bernardo Menjula, good evening, Kabunyog, Senator Dr. Attorney Engineer Katotohanan Kausing, watching in Barangay Commonwealth, Quezon City. Fernando Rafael Cuervo, ang kailangan ni Duterte ay magpapakolonoskopya siya para gumaling. Kamutis News, Tami. Oh, kamusta ka na, Tam, dyan sa Kamutis Island? Good evening po. So, Glenn, kamusta ba? Naglinog ba sa Kamutis Island? Paki-comment kung wala bang namatay sa Kamutis Island. Okay, Glenn Ocol, saludo tayo sa 15 Senador, pabor sa House arrest kay PRRD. Cassandra Daisy, Best Analyzer, Doc Engineer Toto Kausing. Bergie Piquero, Rodi Rabi, good Pastor, good evening po. Tapos, good morning na ata. Good evening pa rin. Parang di nyo pakilala si Duterte. Magaling hindi na po yun pinag-usapan na magpanggap o hindi PM. Kasi official na doktor mismo, hindi tayo pwede sabihin, hindi natin po pwede sabihin na dahil nagpanggap lang yan. Sapagkat po ang katotohanan, doktor mismo ng ICC ang nag-uusisa sa kanya. Okay? Hindi ka pwede magkunwari dun sa doktor. O, Rodi Rabi, save. Tapos Cassandra Daisy, Pinklawan at loyalista, mga peke na anti-corrupt kasi hindi nila sinisigaw si Romualdez. O si Romualdez, kinakampihan ninyo eh. 40 plus na na makers ng pera natin ang ninakaw, ayan, kay Hero Marine Orly Gutesa. Rudy Rabi, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Duterte is a good actor. Okay, good actor nga. Pero ang hirap naman, Fernandez. Fernando, senyor. Kasi bakit? Ang gagaling ng mga doktor doon, hindi mo sila maluluko. 3 doktor titingin sa kanya. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Peter Aludina, psychologist and psychiatrist. Ben Reclamador. Tapos si Kusisi, for medical or memory unfit, palagay ko, no more trials na. Reviva, Ariflag, OFW Qatar, kawawa ang Pilipino na biktima ng drug war. Tapos Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Dr. Toto, Tirador Katotohanan Kausing. Si Kosisi, sa ganyang edad, wala ng cure, ulyanin. Pixie, 2 Arroyo lang yan. Tapos Pixie, 2 Gloria Arroyo lang yan. Kung ano man ibig sabihin 2 Gloria Arroyo, ikaw lang nakakaintindi po. Kasi masyadong malalim. Hindi ko maintindihan, Pixie. Matubig muna tayo. Lichen. Good evening po, Attorney Toto Kausing. Like dan po. Salamat. Paki-like nyo, paki-subscribe, paki-share po para dadami po tayo. Abot tayo ng 10 million subscribers. Lito Pinas, ayaw na tayo magpabudol kay Tatay Nila Digong. Wala tayong magagawa. Doktor doon ang tumingin eh. Ibig mo sabihin, kaya niyang budulin ng doktor? I doubt. Cassandra Daisy, tama ka, Doc Inyew. Tapos Armando Cabrera. Digong Duterte, he's a best actor. Sabi ko, ulitin ko na naman. Hindi mo kaya mga doktor ng ICC. Kasi Shield, ICC will acquit if PRRD for humanitarian reason. Hindi naman acquittal ang tawag doon, kundi termination of the case kung mag-ulyanin na. Itigil ang kaso. Walang acquittal, walang conviction. Cassandra Daisy, MA's problem natin, mas problem natin ang mga kasalukuyan na magnanakaw ng powerful na mga pamilya sa flood control. Mimi Authority, good evening, Attorney Toto. Cassandra Daisy, mga Pinklawan at loyalista ang takot na babalik sa si Duterte. Cassandra Daisy, mga Pinklawan, tinuturo kay mga Pinklawan ha. Henry Gertos, Dr. Toto Berador, rock and roll ulit, kantahin mo. Boat on the river, ha? Take me back to my boat on the river. Nakapagawa ko eh. I need to come down. I need to go down. Oh,
Guilty yan. Kailangan mabayaran ang pamilya ng biktima, sabi ni Ben Reclamador. Valerie Serna, Virgie Piquero, Ben Adik, kaya galit kay Duterte. Ben Reclamador, nakasuhan na sa EPRD ng charges. Ibig sabihin naman, hindi po solid evidence po, Ben Reclamador, ang pinagbasihan ng kaso. Sinasabi lang na may reasonable suspicion. Yan lamang po. So pag reasonable suspicion, hindi pa po yan. Ferdinand San Juan, Atty. Toto, tanong lang po, bakit inalis ni Duterte ang ating bansa sa pagiging miyembro ng ICC? Sa totoo lang, kung ako tanungin mo, ang bilang abogado, alam niya kapag inalis ay wala ng jurisdiction ng ICC. Kaya the first ever siya gumawa sa ICC. Kumpara mo sa lahat, siya lang ang tao na nakagawa niya sa ICC. So, Pixie, theory mo lang yan, totoo. Hindi ka naman licensed international lawyer. Wala ka rin. Hindi po kinakailangan, Pixie, ng licensed international lawyer. Common sense at saka alam mo yung batas. Yun lamang po, Pixie. Okay? Don't worry, Pixie. Kung ko naman yan, analysis ko yan. Mercy Narvasa Suzuki. Sana, Dr. Toto, marami makinig itong lahat ng maliwanagan para matuto ang mga bubo, walang alam sa batas. Tapos, daldal naman, ulit-ulit. Francisca, okay? Okay, Jose de la Cruz, I don't think ICC will decide on pure technicalities. ICC is like the Supreme Court of the world, just like the Supreme Court of the Philippines. Okay, I'll just respect your opinion. Total, wala naman ako counter opinion. Ronel Santiago, sayang lecture ni Dr. Toto kung didiis lang naman ang mga audience, hindi naman naintindihan mga yan. Hindi, nakaintindi. Masyado lang kayo mababa tingin sa DDS. Maraming matalino po sa DDS. Black Hat, Doc Toto, good eve. Armando Cabrera, end of the road na siya. Kaya mahirap talaga pati ang Diyos minumura. Ganun ba? Opinion mo lang yan. Opinion ko rin yun. Noel Mendoza, pag hindi mo raw, doktor, hindi ka raw gagaling, hindi ito si tirador. Hindi ko alam kung bakit ganito na si Toto Kausing ngayon. Bakit ano? Fair lamang ako, Noel Mendoza, mag-analyze. Ha? Hindi po tayo na gusto mo kontrahin lang lagi si Duterte. Ano kang klaseng tao? Di, sira ulo ka. Tingnan mo rin kung kaya mo na bigyan ng karapatan ang tao sa karapatan niya. Kung karapatan niya, ibigay mo kahit kaaway mo siya. Otherwise, bias ka. Wala kang karapatang mabuhay sa mundo kung bias ka. Ben Reclamador, kung unfit for trial si Iperardi, pwede pa kunin property niya, pambayad. Ibang usapin yan. Pero hindi mo na isibang usapin yan. At least, hindi kailangan ng trial dyan na cognitive. Pixie, gusto ipasok ni Sara Duterte, dati mga attache case, hindi pinagan, pasa mo naman nakuha yung kwento na yan, Pixie. Kwento ni Trillanes. Si Trillanes, pinakasinungaling na tao na kilala ko. Binibigyan ng pera ni Bongbong Marcos na ni Lisa Aranita Marcos. Nakita mo ba na hindi niya tinitira si Marcos sa si Lisa at si Romualdez? Kasi si Romualdez ang nagbibigay ng budget sa kanya. Ganun lang kasimple po. Sino ba kaya? Mamaya sa sunod natin, Black Hat. Mga tamba trolls, samba na lang kayo sa bagong sekta na ang tawag ay Santo Rodrigo. The Punisher. Pixie, walang paki si Sara Duterte kay Digong. Gusto niya lang makakuha. Saan ka naman nakakuha ng salita na ganun para sa tanong kung totoo ba yan, Pixie, o hindi. Matuto sana tayo magbigay. Sabihin mo kung opinion yan. Sabihin mo, yan lang ang opinion ko, walang paki si Sara. Hindi nga direkta ka magpagsabi, walang kwenta paki si Sara. Hindi po totoo yung una, hindi naman opinion mo lang yan. Pero iklaro mong opinion para magiging magalang ka. So Gary Rojas, attorney, hindi maniwala ang ICC sa mga senator, alam nila, opinion mo rin yan. Hindi natin alam, sinasabi ko nga, tao rin lang naman ang mga judges. Pag nabasa nila, maaring may apektahan sila. Di ba? Ganun lang yun. Ikaw, tao rin. Pag binabasa ko sa iyo,
Una, ayaw mo, pero pag nabasa mo, ay umiba na ang takbo ng utak mo. Okay? Kuya Paco, hi attorney, watching from Dubai, UAE. Dimas Pampusa, mga troll lang yan na mga anti-Duterte. Cassandra Daisy, si BP Sara lang ang nagpakulong sa mga most powerful family na magnanakaw. Gione Laguador. Good evening po, Dr. Toto. Dan like po. So, Dimas Pampusa, ako isa patunay na nakulong na sa Saudi dahil sa shabu pero tinulungan pa rin ni Duterte makauwi ng Pilipinas. Cassandra Daisy, saan galing ang limpak-limpak na salapi? Sa Central Bank, ubos na ang pera natin pero tamimi pa rin kayo. Mga kwinklawan lang ang loyalist, tamimi pa rin kayo, ubos na ang pera natin. Ronel Santiago, 80 years old, hindi pa yan masyado matanda. So entire ang 90 plus sa sharp-minded pa. Depende po sa tao. Hindi pare-pares ang edad sa pagkakademensya po. So, Dimas Pampusa. So, isa ako sa nakulong. Sinabi niya, nakulong sa Saudi dahil sa droga. Pero nakalabas siya dahil kay Digong Duterte. So, Andrea Guico, watching from Singapore, from the Marina Sands Hotel, at saka Marina Bay. Dimos Pampusa. Ronald Santiago, si Enrile ginawa niya na hanap buhay ang gobyerno sa edad ganyan. All his life, official siya ng bayan. Andrea Gueco, Maya Pabingi, Cassandra Daisy, pinadapa nyo si BP Sara, kinulong ang ama at gusto pa nyong tatanggalan ng trabaho at ninakaw pa ninyo ang cash natin sa Bangko Sentral. Patay na. So, yan lang, hanggang dyan lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wala pa, magandang gabi pa rin. So,